Di isa laboto ni Jesus, apan miluhod sila sa atubangan. Nagpakaruning nun nga, nagpasidungog sa hari. Oh, kita mo na yun. Mo na yung gitawag irony sa likod. Di sila muto pero niluhod. Pero ang ilang pagluhod, yaga-yaga. Gibunalan sa ulo, mga kaigsoon sa baston. Giluaan pag yun ang naong. Pero biluhod sila sa tubangan ni Ginoong. Dili kay nito kundi yaga-yaga. Sa Grigo nga pinulungan ni Igsoon, makatulo sila muluhod. Makatulo sila naglaparo. Makatulo sila nagluwa. Grabe Igsoon. Grabe nga pagyaga-yaga sa mga sundalo ng mga Romano. Apa si Jesus, hilom ragid. Wa gyud siya gisulti. Wala niya nagpakita sa iyang gimulo sa iyang lawas, mga kaigsunan. Karon batasan sa mga Romanhon. Nga karon magdala ng mga pasa naman sa krus. Mo na yung silot nila. Gihubuan. Hasta ang kawatan nga duha gipanghubuan. Si Jesus gihubuan o gipapasan sa krus. Gitangtang igsoon ang purple na sinina. Di pakaulawan. Mao na ang ilang style. Ang paghubo sa bistigson, di pakaulawan na sila. Apan sa mga Hudiyo, dili sila mosugot nga maghubo ang tao. Moinon na nga gibalik pagsuot ang bisti, mga kaigsoon. So igsoon, tanawara ug unsa ang salikot. Di sa mutuo kini mga sundalo, pero magyukbo-yukbo igsoon. Ingon ng hari. Gihimo lang yung katawanan si Jesus. Ang tinuod mga kaigsunan, sa ilang pagyaga-yaga, si Jesus, hari di lamang sa mga Hudiyo. Apan siya mo'y hari sa tibok universo. Si Marcos, nagsulat sa iyang sinulat, nga si Jesus, hilom ragyod. Sa mga bakak ng mga akusasyon, wala siya mutubag. Wala siya mutubag. Hilom ragyod siya. He has nothing to prove na yung mga tao nga di mo niya. Ang mga tao igsoon, nga mo'y tigpaminaw sa teaching wali ni Gunisos. Moro pod ang nag-yaga-yaga o nag-akusar ka Gunisos. Katong iyang audience igsoon. Kumbaga katong mga konbertido niya. Moro po'y nag-yaga-yaga. Nagsinggit nga ilan sang siya. Si Gunisos, sa lawas nun igsoon, ligon siyang lawas. Kada adlaw gud gabaktas, tagpila ka kilometro, ligon niyang lawas. Apan ang bunal o kastigo sa mga sundalo ng mga Romanon, di yun makaya niya igsoon. Ano na, sa diya nga ginakop siya, way pagkaon, gihatag. Wala. Bisan tubig. Walay tulog. Kaya itong gabi, pag nakop sa Getsemani, ginapukaw siya sa pag-imbestigar. Kaya sa Sanhedrin nag-hearing bisan tungang gabi. Imbestigahon siya. Busa, nagluya na yun si Jesus. Di na yun siya makakaya magdala sa krus. Mohinungdan nga ato makita nga dunay tao nga mipuli sa pagpasad kaniya sa krus. Karon igsoon, kay gibalik man tong sinina nga purple, igsoon nag-ilog ang mga sundalo. So nagyo sila, di na lang ito di tabas-tabason. Magripa na lang ta kung kinsay makaangkon nining sinina. Ang kamatayon sa krus, dili daghang dugo. Nga naman, gipili man nila og asilan sa nga kay dugo. Dining dapita, di nila igon kanang tubo sa atong ugat. Di niya, likay na nila. No? Apan igsoon, diri butang ang maulan sang dili din hispalad. Nga naman, malaksi manggudto sa kabugat ni Jesus. So, diri gilansang. Apan ang epekto na ini mo, nga ang lansang milapos ngadto sa atong mga nerves, kanang atong mga kurinti ngadto paingon sa atong utok.
Moni ang nagka-create sa kasakit mga kaigsunan. Busa mo kini nga sa diha nga grabe na ang kasakit tungod sa nerves ka mo naigo sa lansang. Maglisod og ginhawa si Jesus. Ang iyang gimo, iyang i-twist ang iyang mga tiil. Aron lang niya siya murag mulumpat siya ba? Aron lang makaginawa. Musamot ang kasakit igsoon. Si Marcos igsoon nag-record. Sa makadagan nga si Jesus matag iyang binuhatan nga maayo man siya, ayaw mong saba og kinsa ko. Mao di ay nga si Marcos igsoon ang iyang sulat nga title gigabit ni Jesus mo, Lord, Son of God, Savior. Ginoo, anak sa Dios, manluluwas. Mao na ang gitawag kaniya, mga kaigsoon. Pagkaron, ang dili pahibalo og kinsa siya dayag na sa mata sa mga tao. Dahil naging matago og kinsa siya. Naanagyot, nagpasa na sa krus. Usang mga yaga igsoon, Marcos 15:21. Ingon ang mga leaders mga diya, nakaluwas siya sa uban, di siya makaluwas sa ubang tao. Tanaw isura. So ang mga Hudiyo nakahibalo nga si Jesus nagluwas sa ubang mga tao. So nituo sila nga si Jesus nakaluwas. Pero ang gusto nila, luwason po niya ang iyang kagalingon. Aron lang nga sila mutuo. Grabe igsoon. Nasayod na sila. Nga si Jesus nag-aayo sa mga balatian. Nasayod na sila nga si Jesus nagluwas sa mga problema sa mga tao. Apan ang gusto nila nga si Jesus muluwas sa iyang kaugalingon aron mutuo siya. So, taliwala nga nito kini mga Hudiyo nga si Jesus nagluwas o nag-ayo sa mga maskiton gilansang gyapon siya. That is an irony. Karon igsoon Marcos 15:33. Sa diha nga si Jesus gilansang na sa cross mga kaigsoon. Sa udtong tutok, mingit-ngit ang tibuok nga palibot sulod sa 3 ka oras. Kadto igsoon. Usa pa man gito nga ilahanan. Dapat unta mi matoy. Ikanaog na. No, wala mga kaigsoon. Mahinungdan nga si Jesus sa dayon nagkamatay. Misinggit siya sa makasog. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako nga nag-inusara. Okay. Mo, dali kaya tagamay. Kaya mo niya ang katarungan sa mga. So, dili siya Diyos. Kaya nag-iuman, Diyos ko. Ikson ang gilansang Jesus nga tao. Dili Jesus nga Diyos. Okay. So, ikson pag-iw na Diyos ko, nganong gibiyaan mo man ako. Ikson ka ito nga singgit. Usa ka ito ka-anunsyo sa iyang pag-inusara, usa ka anunsyo nga nalayo siya tungod sa sala sa mga tao, pagkato mo yung anunsyo nga iya nang gituman ang tanang simbolo didto sa daang tukon. Ang planos kaluwasan ay tabuna. Mabisang gani igso ng mga tao nga dautan na lansang kauban ng Ginusos. Pag-iunyag, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ko? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Huna-huna sa mga Hudiyo nga ang gisampit niya si Elias. Kaya ang Eloi, mga kaigsoon sa Aramaic is Ilahi, Ilahi. Ang Ilahi, igsoon, parirarapod sa kang Elias, Elia. Ilahi, Ilahi. O niya si Elias, Elia. Huna-huna lang si Elias. Paabot sila, mga naog ba si Elias, mga kaigsoon. Parang kamatayan ng Ginusos, nagpahinumdum ka nato sa bautismo. Ang kahulugan sa bautismo. Gikan sa pagkabautismo ng Ginusos, nagsugod siya sa pagministeryo, mga kaigsoon. Ugon niya, mga kaigsoon, ang bautismo. Very significant alang ni Jesus. Ang Daniel 9:24-27 gitagna nga Mesiyas pagapatyon. O ang Marcos 10:45 nagasulti nga si Jesus namatay tungod sa atong sala.
Ang Daniel 9:24-27 adunay nagpakita nga mensahe nga ang Mesiyas pagaputlon. Ug unya sa Marcos 15:38 sa diha nga namatay si Jesus, ang kurtina sa sanktuaryo nga naglain sa balaang nga dapit ug labing balaang nga dapit naggisi igsoon, naggisi. Nagpasabot sa duha ka kahulugan. One, nahunong na ang seremonya sa halat nga silunod. Nahunong na ang seremonya sa sanktuaryo. Two, kay kining maong tabil o kurtina, walay saserdote yung makaadto sa labing balaang nga dapit. Mao nga naay kurtina. Ang makaadto ra, mao ang labawong saserdote. Pagkagisi sa tabil, nagkahulugan mga kaigsunan nga ang tao makaduol na sa atong Diyos. Wa na magkinahanglan og tigpataliwala nga tao kay Sigon Hesus. Mao na ang nagpataliwala alang kanato. Mao igsoon. Di na ta magsugid og sala alang sa kapasayloan. No. Ngadto sa isig ka tao. Kung musugid man lang ta pagpahungaw na sa atong problema. Karon paglubong na kang Hesus, paingon na nga namatay naman yun. Si Joseph nga taga Arimathea, respetado nga membro sa Sanhedrin, high court ni, highest court sa mga Hudyo, miadto kang Pilato, gipangayo ang lawas, kay siya ang maglubong. Sapian kini nga tao. May politikal nga koneksyon. Kaila sila ni Pilato. Mao nga wagit siya magpadagana mo adto ni Pilato nga siya mo'y nangayo sa lawas ni Jesus. Kay siya mo'y paluna sa paglubong. Ang atong pangutana karon mao. Asa naman ang mga sumusunod ni Hesus? Nganong dili man sila mo'y nangayo sa lawas ni Hesus? Nganong man gyud na si Joseph o Arimathea mo may nangayo? Pamalandungan kada ninyo igsoon. Pagkadungog ni Pilato nga si Jesus namatay na, ang leader sa naglansang iyang pangutana, sigurado ka nga namatay na? O niya ang centurion, leader sa mga sundalo, iyang pangutana, sigurado ka nga namatay na? O ilang isulti nga namatay na si Jesus. So karon si Joseph nga taga Arimathea, giputo siya og linen nga puti, batasan kini sa mga Hudyo. O gipalaw na siya kakatong lubnganan igsoon kang Joseph to. Mahal to nga lubnganan. Gitil-til to sa bato. Kanang puti nga bato. Anapog. So, gitil-til to. Makatindog ang tao sa mong lubnganan. Dito gibutaan si Jesus. Marcos 16:5. Marcos 15:47, duha ka babay, si Mary Magdalene ug si Mary nga ina ni Jesus, nakakita kung asa gilubong si Jesus. Og si Salome, kaubanan ning duha, kauban nila nga nakakita usab sa paglansang kang Hesus sa Kalbaryo sa krus. Kining tulo ka mga babay, Mary Magdalene ug Mary nga ina ni Jesus, og si Salome, mga kaigsunan, kadlawon sa Domingo, miadto sa lubnganan kay sila may nakakita asang lubnganan. Kay moadto sila kay ila kining paghaplasan sa mga haplas. Kay ila kining batasan igsoon nga dunay pahumot kay lagi haplas. Apat sayo sa buntag nakaplagan ining mga babae nga lubnganan ni Hesus, wala na'y sulod. Eyewitness sila sa mga lubnganan nga walay sulod. Mga kaigsuonan, ang manulunda nagbalita kanila nga ang inyong gipangata wala diha tungod kay siya nabanhaw na. Second hand information gikan sa manulunda. Apan ang first hand information, sila nakakita sa maong lubnganan nga walay sulod.
second-hand information, manulunda mo yung nagingon, nabanhaw na si Jesus. Wala man makakita sila sa pagkabanhaw. Karon maadto ta sa Spirit of Prophecy. Nagiyo si Ellen G. White. Gusto gyud ni Pilato nga iyang luwason si Jesus. Apang kung iyang luwason, mualsada ang mga Hudyo, mo protesta batok niya, mawadan siyang trabaho. Dili po gusto ni Pilato nga mawala iyang gahom gobernador gud. Busa iyang gipili na kining inosente mo mamatay. Basta lang na siya magpabilin sa pagtungdanan. Pila ka mga tao sama ni Pilato igsoon. Pila ka mga tao nga palabihon nato nga basta lang mabilin ta sa atong responsibilidad. Buhato lang to kutob sa atong mahimo. Usay mangampanya pagyud panahon sa constituency meeting. Aron lang yun nga sila makapwesto. Si Ellen G. White ng padayon sa Desire Obedience page 738. Ang atong kadalo sa kasing-kasing. Gusto na to buhaton ang dautan ng mga butang. Ug ang tao igsoon naghatag sa mga hukom nga siya sadan. Makaako ang tao pagbuhat og dautan. Basta lang siya makagunit sa pwesto. Karon mo ato na ta sumada sa synopsis of the lesson. So, ang abuso nga nadawat ni Jesus gikan sa iyang mga magsusumbong og ang abuso gikan nga gibuhat sa mga membro sa Sanhedrin, ang pagyaga-yaga mga kaigsuonan ug ang paglapas sa iyang katungod ni Jesus. Kini usa ka hulagway sa umaabot nga mahitabo sa mga katawan sa Dios nga wa nay tawhanong katungod nga pagatahuron sa umaabot nga panahon. Wala. Sa panahon igsoon sa persecution, wala nay human rights mga kaigsuonan. Katong binuang nga paghusay, katong paglapas katungod ni Jesus, katong walay hustisya igsoon, talan-aw kini sa unahan. Unahan, kung implementar na ang marka sa manap ng mapintas, walay tahuron ng mga katungod sa mga tao. Kining pagpaghunaw sa kamot ni Pilato, nga siya inosentes kamot, inosentes kamatayan ni Jesus, niya gihapon kini kanato. Manghunaw ta, ambot lang, dili na akong responsibilidad. Ayon ang tinuyuan. Na atas katungdanan, di tamubot sa atong katungdanan, kita igsoon mga gagmayng Pilato sa atong kapanahonan. Si Pilato gusto nga, kung iya maghukman nga patyon si Jesus, iyang hukman nga i-release si Jesus, mualsada mga Hudyo. Mo-protesta ni sa hari dito sa emperador sa Roma. Matangtang siya. So sigurista si Pilato. Yun niya, walay sala ni, pero ambot ninyo, kamoy bala, kaysa may atong buhian. Si Barabas nga kriminal o si Jesus nga may sala. Nang hunaw si Pilato igsoon. O igsoon, niani sa atong kapanahonan. Na ay daghang mga leaders nato sa lokal nga iglesia. Kita nagyud nga nakalapas kini sa atong estandarte. Apan dili mo implementar sumala unsay nagsulat sa church manual. Kay ang naigo mga membro sa iglesia nga gamhanan, mga sapian, mga profesional, mga influential. So kung ato ning tandugon, delikado. Basig sunod eleksyon, di na kita mo'y mahimong opisyalis sa iglesia. Mga Pilato, mga kaigsoon. Sunod nga akong nakita, alang sa practical application. Igsoon, panahon na nga kita makamata ang atong iglesia. Ayaw ninyo i-underestimate
ang kapasidad sa mga kababaynaan sa ministry. Ayun yung underestimate. Kaya ang ministry igsoon dili kini franchise. Nga iya lamang sa mga lalaki. Tanaw, sada nga si Jesus gihusay, asa naman ang sumusunod ni Ginusos? Walay mga lalaki igsoon dito. Ang tanaw sa paghusay kay Jesus, mga babaeng sumusunod ni Jesus. Sa diha nga gilansang si Ginusos, ang mga babaeng tinunay ni Jesus mo'y dool sa Kalbaryo sa krus. Ang mga tunong ng mga lalaki tuwa sa layo. Mahadlok na sila, mailhad na sumusunod. Sa diha nga si Jesus gilubong. Mga babae mo'y nakakita kung asa gilubong. Walay mga tinunong ng lalaki nanago, mga kaigsunan. Mananago. Di sayo kag sila mo isunod. Nanago. Apag kini mga babae mo ay nakakita kang Joseph nga taga Arimathea kung asa gilubong. Sa sayo nga buntag, samtang nanago ang mga tinunong ni Jesus, mga lalaki at babae, apan sayo sa buntag nanaog ang mga babae, ang mga lalaki nagtago paghapon sa balay. Miadto sa lubnganan, nagdalag mga pahumot ug mga haplas, kay batasan sa mga diyo nga ang patay, una kini siya igsoon ipahalo na kanang mapahiran o mapahumot og haplas. Kay Sabado naman salop ang adlaw, di na to nila mabuhat mga kaigsoon. Apan asa mga laki, nganong apon mo sayo mga kaigsoon ang pag-adto sa lubnganan. Igsoon, mga babae, walay kahadlok na naog sa kadawon. Ang unang nakakita sa lubnganan ni Ginusos nga wa nay sulod, mga babae. Kaya ang mga lalaki nagtago pa sa mga balay igsoon tungod sa kahadlok. Si Mary Magdalene, mo'y unang babae nga gisultian sa manulunda na ang imong gipangita wala diha kay nabanhaw na siya. Babae igsoon, babae. Busa igsoon, atong i-empower, atong hatagan og mga katungdanan ng atong kababayenan. Dili lamang pagka-diakonisa, dili lamang pagka-secretary, dili lamang pagka-treasurer, dili lamang pagka-chorister. Apan mga kaigsunan, hatagan nato, empower nato ang mga kababayenan. Kay ang leadership sa iglesia, dili ka na franchise sa mga kalalakinan. Magpasalamaton kita nga doon mga tigulan sa iglesia nga mababay. Pero naihap ba ninyo pila? Naihap ba ninyo pila? Napulo katigulan sa iglesia, ang 8 ni anak, lalaki. Ang 2, babae. Ingon anak, mga kaigsoon. Ingon anak. Nanong di man nato usbon ang atong paglantaw. Ihunong na nato kining pagka-dominante sa lalaki, mga kaigsoon. Wala ba ya sukda sa Dios ang tao? Gikan sa hawak paingon sa tiil. Ang sukod sa tao, sa Dios sa tao, gikan sa tiil paingon sa ulo. Kaya kung ang sukod igsoon gikan sa hawak paingon sa tiil, mao na nga doon natay gender nga pagpihig igsoon. Partiality. Kay gikan sa tiil paingon sa gikan sa hawak paingon sa tiil, nadiha ang gender igsoon, ang pagkababae ug pagkalalaki. Apan kung gikan sa hawak paingon sa ulo, igsoon ang gitanaw ni Jesus ang atong kasing-kasing ug ang atong huna-huna. Ihunong na nato ang pagkadominante sa mga kalalakian sa sulod sa iglesia. Labi na ning gitawag natog male chauvinism, kanang pagkahud bagyod sa mga lalaki. Let us be impartial. Ako rin gikuha nga pagtulunan tungod ka akong nakita
kung unsa ka mainunungon ang mga kababayanan. Samtang ang mga lalaking tinunan ng Hesus, mitalaw. Di magpaila nga sila kaubanan ni Hesus. Apan ang mga babae, walay ko kadlok. Nagpaila nga sila kaubanan ni Hesus. Nagtago ang mga kalalakinan, mga kaigsunan. Nanarangka sa ilang balay. Para mga babae, kaadlaw ni Igsoon, samtang mga lalaki, nanago ang mga babae, miadto sa luganan. Igsoon, usakin na kada kong leksyon. Ngawado nato ang superiority sa mga kalalakinan. Pantay ta mga kaigsunan. Kung ibutang siya nga leader sa atong iglesia, dili tungod kay lalaki sa babae, tungod kay ang iyang kasing-kasing o iyang munaw na muhaom sa pagka-leader. Magapagkitalan sa pagtapos. O Diyos nga balaan, sa pinasaya among giampo sa Pastor Wahab Gumanding, nga bisan tuod siya na discharge na sa tambalanan, apan ipadayon ang kaayuhan siyang paglawas. Pariguna siya aron makabalik siya sa buhat. Ug ay kaduha nga among giampo sa pinasaya mo si Sister Jubel, nga operahanan karong Domingo. Maluoy ka kaniya o Diyos, ibalik kaniya ang iyang kabasgos panglawas, nag-inusara siya sa balay. Hinautong ta nga pinaagi sa operasyon, ma-restore ang iyang kusog. Ikaw magatandog sa kasing-kasing sa mong mga anak, nga karon nga naminaw, nga unta sila makapadalaog sa lapi alang kang Sister Jubel, aron ikagasto siya mga kagastuhan adlaw-adlaw. Salamat to Diyos sa pagtuloy mong gihatag kanamo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus Manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.